Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 11 ng aklat ni Propeta Hoseas, mababasa po doon ang isang napakagandang mga salita ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Dito sa chapter 9, mababasa natin doon na bigong-bigo, napaka-frustrated ng ating Panginoon sa bayang Israel, sapagkat paulit-ulit na lang ang pagtalikod sa Kanya. Paulit-ulit na lang ang pagkakasala at kasamaan nila. Paulit-ulit na lang silang nagtatakwil sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga mali at tiwali na gawi. Pero sa kabila nito, kapag gusto na ang Panginoon ng magparusa, gusto niya ng sumira, gusto niya ng manakit
at magalit. Sabi ng Diyos, nagtatalo ang loob ko. Sabi na, biruin nyo, si Lord ang nagsabi nun, ha? Nagtatalo ang loob ko, nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Yan ang puso ng Diyos. Kahit anong galit, kahit anong sakit, kahit anong hinanakit, nananaig ay malasakit. Ang nananaig ay malasakit. Ang nananaig ay awa. Ang nananaig ay pag-ibig. Ang nananaig ay pagmamahal. At ano ang naging technique ng Diyos para mas mamayani ang malasakit kaysa hinanakit? Kung basahin nyo sa chapter 11, inalala ng Diyos ang kasaysayan ng Israel. Ay, yun ang technique upang ang hinanakit ay maging malasakit. Inalala ng Diyos ang kasaysayan ng Israel. Inalala ng Diyos ang love story nila ng Israel. Sabi ni Lord, nung bata pa ang Israel, minahal ko siya na parang tunay na anak. Ako ang naghango sa kanya mula sa Ehipto. Ako ang nagturo sa kanyang maglakad. Kinalong ko siya. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamahal. Yumuko ako sa kanila upang mapakain ko sila. Sa makatuwid yung kasaysayan ng Israel, parang mag-ama ang Diyos at ang Israel. At tinandaan yun ng Diyos, inalala yun ng Diyos. Sa kabila ng mga kasalanan, pagkukulang, kamalian, katiwalian ng Israel, mas namayani ang alaala noong kanilang pagmamahal. Mas namayani ang alaala ng parang bata pa ang Israel. Tayo kasi, kaya tayo nagkakasala ng paulit-ulit, tayo yung madaling makalimot. Ang bilis nating makalimot. No? Konting stress, konting pagsubok, konting kabiguan, nalimutan na agad ang pagmamahal ng Diyos. Nalimutan na natin ang mga biyaya ng Diyos. Nalimutan na natin ang pagpapala ng Diyos. When we're stressed, we forget we're blessed. And that is why we fall into sin. Buti na lang ang Diyos natin, hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot. Natatandaan pa rin ang pag-ibig niya sa atin. Natatandaan pa rin na siya ang ama natin. Kahit tayo ang nagtataksil at tumatakwil, lumilipot sa pagiging anak natin, siya ay nananatiling ama para sa mga mahal niya. Memory is the teacher of mercy. Memory is the teacher of mercy. Paulit-ulit ko na itong nakwento, pero ikukwento ko ulit sa inyo. Nung ako ay college at nagsiserve sa kulungan bilang volunteer, isa sa mga narinig kong nakakaantig na kwento,
ay yung isang volunteer din na dating preso. Dating preso. At kinuwento niya paano nagbago ang buhay niya. Nung bata siya, nag-OFW ang kanyang ina. At siya naman ay napabayaan. Napunta sa buhay ng krimen, napasama sa maling barkada. Nauwi na nahulog sa droga, nagbebenta ng droga, gumagawa ng krimen, nakulong, lumaya, makailang ulit. Ang nalaman ng ina ang nangyari sa kanya, iniwan ng malaking sweldo sa ibang bansa, umuwi ng Pilipinas, ginalugan ng Maynila para hanapin siya sa mga kanto at eskinita. At natagpuan siya natutulog sa tabi ng basura. Niyaya siya na umuwi na. Pero umayaw, syempre. Anong ginawa ng kanyang ina? Natulog sa tabi niya. Kinabukasan, naghanap ng trabaho, pumapasok sa trabaho para kumita, binibigyan ng anak niya ng pangkain, kung ano pa. Bumabalik ang nanay niya gabi-gabi doon sa tulugan niya sa tabi ng basura sa may isang eskinita. Gabi-gabi. Hanggang sa isang araw, natauhan daw siya at hinarap ang kanyang ina at sinabihan, "Ma, ilang ulit ko nang sinasabi sa iyo, umuwi ka na sa atin, madadamay ka lang dito, papahaba ka lang dito. Dito na ang buhay ko. Iwan mo na ako. Ano pa bang nakikita mo sa akin na hindi mo pa ako iniiwan hanggang ngayon? Mapapasama ka lang dito." Sabi ng kanyang ina, "Ano nakikita ko sa iyo? Anak kita. Ikaw ang anak ko. Galing ka sa akin. Pinalaki kita." Parang sinasabi ng nanay sa anak niya, "Baka nakakalimutan mo na. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na may nagmamahal sa iyo." Memory is the teacher of mercy. Kahit madalas tayo makalimot, ang Diyos na nagmamahal sa atin, laging makakaalala pa rin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kahit ang hilig naming makalimot sa pag-ibig mo, ikaw walang sawang nagpapaalala sa amin ito.